ingay dito. Wala akong isang cellphone, kaya wala mo ng music, no? Hello mga kapatid, long time no here, no? Long time no here, no? Tawag dito, oy, yung mga yung mga panatiko na miyembro ng MCJ Scares, huwag kayong makahatol na kami ay sa impyerno, no? Hindi baga pwedeng tayo pareho sa impyerno at masyado nyo kaming iniitsa sa impyerno, no? Alam mo, mga kapatid na naandyan, bawal yan yung mapaghatol sa mga lumabas. Ano ang sabi? Sa labas, Diyos ang nahatol. Kaya huwag hatol-hatol, mga kapatid, yung mga nasa loob ni Daniel Rason. Unang-una, paano naman kami maimpyerno, mga kapatid? Ang tigas lang naman ang ulo nyo eh. Sinasabi nyo kaming mga Exeter na, ay, sa impyerno ka na, ay, ang tawag dito, ang dami yung sinasabi na lumaban kami sa aral. Alam mo, mga kapatid, hindi po kami lumaban sa aral. Tao ang nilalabanan namin, si Daniel Rason, nanluluko ng miyembro. Anong sasabihin? Kailangan may awa. Wala kang ang awa sa mga miyembro. Wala kang awa sa mga miyembro na lumabas, na nahingi ng kasagutan sa iyo. Anong ginawa mo? I-block nyo na lang. Alam mo, yan ang mga pinaglalaban ko dito. Oy, mga worker ng mga taga San Pablo, sayang naman, kung hindi kayo sasagot sa live ko, yung sinasabi nyo na akong inihayag, nako mga kapatid, puno mo ang inahayag namin dito. Anong ginagawa ng puno nyo? Namemera na lang sa inyo, baka hindi nyo alam, mga kapatid. Bakit nag-uuwian yung mga kay NP ngayon? Bakit pinauuwi? Bakit ha? Nakakaamoy kayo na may mga kaso na kayo sa mga bawat bansa na pinupuntahan nyo, Hindi. Ay, alam mo, okay lang sana kung okay lang sana kung mga nanahimik na lang kayo. Yung mga lumabas, sana ang ginawa nyo, pinabayaan nyo na lang. Dapat ang sagot nyo, ay hayaan mo na, Diyos na ang bahalang humatol. Hindi alam nyo, pagtatanggol nyo sa puno nyo, hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Hindi nyo alam kung ano ang mga pinagsasabi nyo. Ngayon, may na kayo, anong ginagawa nyo dyan? Kesyo may anino daw. Anong nakita nyong anino? Anino Nino nakita nyo? Anino ni Brad Eli? Nakita nyo? Mga ilusyonado, mga ilusyonada. Oy, wala sa Biblia niyan. At kung anino man yan ni Brad Eli, kung yan man ay nagpapakita na si Brad Eli, alam mo, isa lang yan. Ang ibig sabihin yan, Daniel Rason, ilabas mo na yung video na iniwan ni Brad Eli may pagluha pa. I-play mo na. Kaysa nga naman, ikaw naman daw ay paulit-ulit ang paksang pag-ibig na walang katapusan. Anong sabi ng mga closet na dumalo ng SPBB mo? Anong sabi nila? 3 araw, puro daw pamimera ang paksa mo. Magbigay, magpahiram ng hindi naasa ng kapalit. Bakit hindi kaya ikaw ang magbigay? Ibalik mo yung mga kinuha mo, kaya ka naging bilyonaryo. Alam mo, yung mga utak lang ng mga miyembro mo ayaw gamitin. Saan ka kukuha ng mansion mo, na asset at property mong bilyon, na nakakabili ka ng mga luhos mo sa buhay? Saan ka naman kukuha niyan? Kung hindi ba naman nag-iisip din yung mga miyembro mo? Ang ospital, nakatiwangwang, Alam mo, yung ospital, mga kapatid, paakyatan yan, ang perang walang hanggan. Ayan yan, mga kapatid. Ay, nako. Alam mo, wala akong cellphone isa na ginagamit. Teka, kaya wala akong maipakita dito. Tawag dito. Mag-comment na lang tayo, magwaswasan na lang tayo, Masyadong mayayabang magsalita tong mga nasa mga miyembro ni Daniel Rason, mga ganon. May nagsabi pa, tawag dito. May nagsabi pa na may laway pa daw kami ni Bes. Wala nga kaming laway ni Bes kasi kung kami tiwala kay Brad Eli, alam mo, mag-iintay kami katulad nyo, mukhang tanga. Mag-iintay kami sa saping espiritu pero wala naman. Ayun po yun. Naku po. Naririnig nyo po ako, mga kapatid. Hindi ko alam paki-comment nyo nga po kung naririnig nyo ako kasi naka-earphone lang po ako. Hello kapatid na yung sasampa. Hello, hindi kita babanggitin ang pangalan. Pero sumampa ka na para mas maganda ang ating waswasan dito. Kasi alam mo, ang nilalabanan naman natin dito, yung demonyo.
yung espiritu ng demonyo na nanluluko sa miyembro. Tapos kung ano sinasabi sa mga lumabas, ay sila naman ang hindi makaladlad. Alam mo, kung ako sa inyo, nako kayo mag-live na, magsalita din kayo kung ano mga pinagagawa namin dito sa lab. Sa labas, ihayag nyo kami. Ihayag nyo yung mga nangangalon niya dito sa labas, yung mga exiter, kung sino man yung mga kesa naman na ako lagi nagpapahayag, kami laging exiter ang nagpapahayag ng mga ginagawa nyo katarantaduhan, di ba napaka-unfair sa inyo? Bakit hindi nyo matutulan na ang koya nyo at saka ang ate nyo, kalunyera, ba't hindi nyo matutulan? Alam mo, nakaagapay yan sa pagiging mangangaral ng puno mo. Okay ka lang baga? Tapos sasabihin nyo, kami ang tarantado, kami ang may masamang ginawa. Okay lang baga kayo? Hello, kapatid na sampa na ang dapat sumampa. Alam nyo, mag-comment kayo. Wala kasi akong cellphone kaya wala akong maipakita Gamit-gamit kasi yung isang cellphone. Hello, kapatid na Ronnie Keypoint del Rosario. Aba, si Sneaky, haba ng bakasyon mo po. Alam mo, opo nga Actually, birthday ko nga bukas Sabi ko, ay ako'y magbabago na. Hindi na ako sisigaw sa live. Kaso hindi kaya talaga. Hindi kaya. Mahirap ipangako. Ayun yun. Ngayon na lang tayo waswasan, mas better, mas mabuti. Pag-usapan natin yung anino. Hello po, kapatid na Joey Gregorio. Hello po, sister. Hello po, Brad. Alam nyo, pag-usapan natin yung anino. Mag-comment kayo dun sa anino. Ano yung sinasabing anino? Anino ni Brad Ellie na lumitaw. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, sa susunod, walis ting-ting na yan. Ayaw nyo lang maniwala. Sa susunod, walis ting-ting na yan. Alam mo, utay-utay lang yan. May estatwa na. Meron ng anino. May may cellphone na may flashlight, di ba? Ay, oo, alam mo. Hoy, kapatid na Pops Kinsista, alam mo yan si kapatid na si Brad Benji Maligalig. Ano ko yan, kalokal ko yan. Kasama ko yan sa lokal. Masyadong panatiko yung mga yan. Alam mo, kaya yaman sa'yo, Brad Benji, matagal na ikaw sa iglesia. Surihin mo kung may aral pa at paksa si Daniel Rason. Katulad kami, lumabas kami mga exiter. Anong sinasabing ipinahayag sa amin? Dapat kayong magpahayag. Tutulan mo, Brad Benji, yung sinasabi ko na yung pag-aari at kay Dirac, kinuha ng puno mo. At tutulan mo rin, Brad Benji, na hindi ng agaw ng asawa si Daniel Rason. At tutulan mo din na hindi siya traidor kay Brad Ellie. Nasaan ang video ni Brad Ellie na iniwan niya na may pagluha pa? Bakit wala po siyang inilabas? Bakit hindi niya pinilay? At bakit po ang inalagaan lang niyang bala ay yung doktrina? Kasi nga po, kaya nga niya po inalagaan yun po ay pangsalta ng miyembro. Pero mas maigi din naman at yun ang ginagamit niya. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Yung bagong anib, ay natatauhan. Ang sabi, ay puro talata. Nung nasa doktrina, nung nakay Daniel Rason na puro kwento na at puro patama. Alam mo, eto mga kapatid, mga kapatid na panatiko niyan. Si Daniel Rason, wala yang tiyaga sa aral ng Diyos. Wala po yang tiyaga. Kukwento yung mga kasama niyan. Bakit nga daw yan naging vice presiding? Hindi nga daw yan dumadalo ng doktrina. Wala nga daw yung pag-aaral sa mga manggagawa. Hindi siya interesado, mga kapatid. Kasi hindi siya naniniwala sa Biblia. Huwag kayong tanga. Ayan, nung nabubuhay si Brad Ellie, yan ay tumabi kay Brad Ellie. Ayan ay nagsipsip kay Brad Ellie. Si Brad Ellie naman, pamangkin siya. Anak-anakan nga yan binibuild up nga yan ni Brad Ellie. Malaki ang tingin niya ni Brad Ellie kasi pinaaral yan Broadcaster yan graduate siya ng broadcaster Na mag-asa niya si Brad Ellie kung bakit napunta yan dyan Ayan ang nangyari dyan. Pero sa likod nun, marami yung ginagawang pagbabantay kay Brad Ellie. Dahil alam niya, hindi siya naniniwala hindi siya naniniwala sa pinapatakbo ni Brad Elling iglesia Hindi yan naniniwala na andyan lang po yan para magtik-tik. Kaya tingnan nyo, ano nangyari mga kapatid. Hindi naman po siya natatanong, di ba? Natatanong ba siya? Binablock nga kayo Binablock nga yung mga lumabas na nagkwento sa akin na nagtanong lang daw ng ganun. Binablock na. Ayan ang pinagmamalaki nyo yan na puno, na leader. Pinagmamalaki nyo. Wag na. Si Brad Munlaw na lang. Si Brad Munlaw pinalaya sa lokal kasama yung anak, yung bata. Isipin mo, ginawa. May loan pa yun, pa yun ng kidney, nag-donate pa yun ng kidney. Wag na. Alam mo, kapatid na Brad Benji,
Maraming hindi kayo alam na nangyayari sa iglesia, unang-una. Hindi po ba kayo nakakahalata? Puro mga patarget na lang yan, project, wish concert, ticket. Maawa naman kayo sa ibang mga kapatid. Alam mo, ang dami nagkukwento sa akin, uuwi na lang, uuwi na lang. Eh, birin mo mga kapatid, uuwi na lang yung kapatid. Magpapatawag ng meeting. Pag-aambagan pa yung kay Dirac na ganun. Ayun, naibigay niya tuloy yung pang merienda niya sa labas. Ganun sila ngayon, magsamsam ng ng pera. Lagi nilang kailangan kayo ng pera. Pero, alam mo, Brad Benji, never na bumaba ang pera ni Daniel Rason. Baka akala mo, isang bots pa lang ng mga yan, milyon na ang laman. Kaya nga nakakapanood ng concert ang kamag-anak ng mga yan halaga ng kotse, ang gastos, walang panghihinayang. Tapos kayo dyan sa lokal lahat ng bagay pinag-aambangan nyo, kortina, lahat pinag-aambangan nyo, pinagtutulungan nyo, para bang kapos na kapos kayo. O, teka, wait lang. Sige po, sasampa po kita, kapatid. Yan. Yan. Accept ko po. O, ito po. Add ka na po. Sige po, salita. Add ka na po. Kaya, mga listan, adding ka na po, Brad. Lalabas ka na lang basta. Magbabasa muna ako ng comment. Adding ka na po. Inada po kita, makakasampa ka. Sagot ka, Brad, sa mga tanong ni Sisniki kung talagang nasa totoo kaya. Alam mo, dating totoo yan, mga kapatid. Hindi na po dating yan. Isang panahon, sinamahan po, pangangalan ni Benny. Isang panahon yan ay sinamahan. Hello po? Dinig? Po, salita po kayo. Hindi lang yung problema, audio. Hello po. Wala audio? Hindi dinig? Ako rinig ko po. Saan niyo po yung volume niyo? Hindi pala pwede naka-auricular naka-headset. Teka Pwede rin pong tanggalin yun. Pwede naman po yan. Basta itapat mo lang po sa cellphone yung niyo. May mic naman po yung cellphone. Hindi pala pwede naka-headset. Sige, di tanggalin niyo na lang po. Sige, mamaya na lang pagpunta ko dun sa bar. Mamaya ulit. Sa bar. May bar din kayo dyan. Oo, at saka isa pa, yung area 52. Ang dami naman. Sige po. Ay, dinig. Sige po, mamaya na lang po kayo sa Mampa. Leave muna ako. Paano ba mag-leave? Opo, sige. Sige po, mamaya na lang po kayo kung nahihingayan po kayo. Pero dinig naman, dinig. Mamaya na daw po siya sasampa. Ngayon, alam mo, sa panalangin nga hindi nananalangin, isang beses lang nananalangin. Anong sabi ni Brad Badong sa bitik ng bilang manggagawa? Isang beses lang daw yan nagpamiting. Wala yan, hindi po yan nagsisikay sa bagay na spiritual. Kayo lamang po ang matitigas ang ulo. Tapos, kayong mga miyembro sa loob, titirahin nyo kami na kami ang masama. Sino kayang masama? Ang masama yung puno mo, ayaw magsaliksik ng hiwaga. Ang sinabi pa, kalkal. Diba? Sabi niya, hindi po ako para teka pa, nasa pa po kita. Ay, sa si kapatid, Sige, kapatid na Sis Mira Flor. Sige po, ayan, inagin ko po. Ay, isipin mo, hindi na nga magsasaliksik ng hiwaga. Okay lang mga kayo. Ang pagkuntog na ulit sa kagan, sige po, sis, salita po kayo. Narinig ko po kayo. Dinig po? Hello po mga kapatid. Kami po ay taga-Italia. Opo, malinaw po? Malinaw. Tayo'y malinaw magsalita. Si Bonjing lang ang hindi marunong magsalita. Na parang sinasaliban ng ewan. Tapos nga dyan, hindi nagdadala ng taon. Kami po Italia, nasa Italia kami. Mag-asawa po kami. Makwento lang ho namin yung aming buhay nung kami naanib dito. Limang taon ho kami dito sa iglesia, pero choir ho kami at orkestra ng aming tangan. Pero after naming naging closet kami last 2024 pa ng mga October, ganon, October, December, hanggang sa nagpaalam na kami ng April 30. Hindi naman po talaga
Kasi nung kami umanib dito, narinig namin, hindi pa kami, nung kami nagsusuri pa lang, talagang inabutan namin nag-aaway-away sa iglesia, sa loob, yung mismong manggagawa, plus yung mga grip servant, dahil pinag-uusapan nila tungkol sa kotse ng manggagawa. Kasi may kotse na yung manggagawa, humihingi pa uli siya na magpalit ng bagong kotse. Ang gagastos pa rin, mga kapatid. So, hindi pa kami kaanib noon, nagulat na kami kasi nagkakagulo sila. So, sabi ko, ano nangyayari? Hindi namin yung pinansin, umanib pa rin kami dahil sa araw. Tapos, bandang huli nga, nung kami choir na, tinanggal kami sa baptism committee nang walang paliwanag ng manggagawang ito. Tapos sabi sa amin, kami daw ay lumalaban na sa aral, pero kami ay choir pa hot orchestra, may recommendation letter kami galing sa mismo na bago ka maging orchestra, kailangan na recommendation letter kung ikaw ay maayos na kapatid, na dumadalo ka ng regular. Wala kaming absent. Pero ang amin, sabi ko, bakit kami tinanggal sa baptism committee nang walang paliwanag ng manggagawa dito? Ang sabi lang sa amin, kaya daw kami tatanggalin ay dahil karapatan daw niya yun bilang manggagawa. Kaya sabi ko, bakit ganun? Nasaktan ako. Talagang nasaktan kami mag-asawa kasi choir nga kami. Hindi ko akalain na ganun palang patakaran nila, natatanggalin ka nila nang walang paliwanag ang manggagawa dahil karapatan nila. Nasaan yung patas na paraan nila ng kumbaga, sa hukuman nga ay lilitisin ka muna bago ka, o kahit man lang sa trabaho bago ka tanggalin. Dapat may paliwanag muna ang boss mo bakit ka tatanggalin. Sa kanila walang paliwanag. Kaya sabi ko, nag-isip na ako noon. Ito ganyan rason nitong bago, kaya mga tarantado nga yung mga yan. Kasi na lang po nagaganap yung ganyan. Marami na po nagsisigyan. Sige po, tuloy po. Tapos yun na, hanggang sa kami ngayon lumabas na, ang usapan namin ng manggagawa, ng GS namin, huwag kaming pasasamain, lalabas kami ng matahimik, wala kaming sasabihin kahit ano sa kapatid, wala kaming ipopost sa Facebook, malibang kami pasamain ninyo sa mga kapatid. That day din iyon, nagpaalam kami ng umaga, nung hapon din iyon, pinulpito kami daw ng mga manggagawang iyan, para sabihin kami na kami lumalaban na sa aral, ipablock na kami, kung tutuusin, hindi nga kami suspendido, may tungkulin kami. Orchestra at choir pa kami, pero namaalam kami sa choir. Dahil nga may naramdaman na rin kami sa choir na takipan dito, takipan doon. Ang iniisip ko lang, sabi ko nga, bakit yung mga kapatid na dapat suspindihin nila, hindi nila masuspindi, pero kami, wala silang maibato sa amin dahil pasaway daw kami. Ba't hindi nila sinabi kung ano yung sinaway namin para magkaalaman kung talagang kami may sinaway. Dahil kung wala naman silang maibato sa amin, sana, sabi ko ganyan, maging fair kayo. Pero bandang huli, pinasama pa rin kami. Kahit na nakiusap kami na huwag kaming pasamain. Bandang huli. Pero marami pa rin sa amin. Ewan ko, di ko alam kung kaplastikan din lang. Kung kami friend pa nila sa Facebook, may ibang natira. Pero hindi namin alam kung mga yan ay nagtitik-tik din sa amin. Sabi ko, ano namang ititik-tik ninyo? Ako nga ay hayag kung sinabi lahat ang mga nasa Facebook ko. Hindi ako nagtago. Hindi ako nagsabi ako ng katotohanan na dinanas namin diyan. Hanggang sa nalaman nga namin, kaya kami lumabas, na yung Area 52 yan ay totoo dahil mismo yung manggagawa ang nagpatunay sa amin. Tapos yan, kakalampagin ako ngayon, yung ang pangalan nito, nung sa Apalit, yung mismong conductor dyan sa music ministry. Ang pangalan nito, mahirap magbanggit pero isa yan sa nag-message sa akin na bakit lumalaban daw ba kami kay Daniel. Sinabi ko sa kanya yung Area 52, may kausap kami mismo sa loob. Ito, ko. Ayan. Dinig ako. Dinig po ako. Ako po yung asawa. Yan, ako po yung asawa, magkasama kami dito, tungkulin namin ay choir at saka orchestra. Dahil nga aktibo kami dati sa naming relihiyon, hindi kami matali na walang tungkulin. Siyempre, naghahanap tayo ng totoo. Kaya lang naman kami, nung ilang taong kami kulang 6 years kami sa MCGI. Kaya lang kami, ang istorya namin, nagkasakit kami.
Tapos nung nagkasakit kami, syempre, sum-sum. Sum na lang kami. So may biglang dumalaw sa amin na isang kapatid. Sabi, Brad, kilala niyo ba si Badong? Syempre, hindi ko kilala. Kilala pala ni Sis. Nanood na kami. Panunod namin, nandun na, pumasok na yung duda. Syempre, ba't ganito sinasabi nito? Ngayon lang namin narinig. Tapos dumating sa punto, matagal na kami nakikinig, may bigla kaming nakita na habang nakalive si Brad, sila Brad CJ, may nakita kaming manggagawa. Nandun sa loob, nakikipakinig. Kinabahan ako. Siyempre, closet kami. Sabi ko, patay, mabubuking tayo. Kaya nang ginawa ko, nagtatrabaho kami. Kinausap namin yung manggagawa. Manggagawa yun Pero closet siya, kaya hindi namin pwedeng banggitin yung pangalan. Tingnan ko yung manggagawa, totoo ba yan? Sabi ko sa manggagawa, totoo ba yan? Sabi niya, opo, totoo po. Siyempre, masama magsinungaling. Alam naman natin kung saan pupunta yan Ang turo kasi ni Bro Eli, kung hindi mo kaya magsinungaling, huwag ka lang magsalita. Kaya hindi sila nagsasalita ngayon. Kasi yan ang turo ng matanda. Kaya ayaw nila sumagot. Naunawaan ko naman dahil siyempre, naabutan ko yung aral na yun Siguro naman sa kulang 6 na taon, meron naman kaming konti na natutunan. Opo. Tapos nung sinabi niya na yun na totoo, nagaling siya mismo doon sa nightclub na yun nung inauguration, ay doon yung siguro 3 buwan kami na duda, napalitan naman ng 3 buwan na closet. Doon sa 3 buwan na yun, umaten kami ng Zoom, hindi na kami humarap sa camera. Nag-decide na kami kasi yung pumapasok sa utak ko na sitas may kaayusan, may karapatan, wala sa pananampalataya, kasalanan. Kailangan na naming kumilos dahil sabi ko, paano kung bukas makalawa? Bumalik ang Panginoong Jesus. 50-50 ang lagay ng kaluluwa mo. Dahil ang sabi din sa Biblia, pulos sitas Sabi sa Biblia, kapag ang isang tao ay yung pumapatol sa patutot ay kaisang katawan niya. Sabi ko, medyo mabigat to kaisang katawan. Sa madaling salita, sa Tagalog na mababaw, kasabwat ka. Kaya nung nag-i-school pa kami noon sa orchestra, araw ng linggo, namaalam kami sa aming group servant. Sinabi namin yung aming mga nalaman, tapos sabi namin, idle kami, na kung ibabalik ni DSR yung dating mga turo, magpapatuloy kami. Tapos nung hapon, sabi nila, pwede po bang sabihin namin ito sa aming DS? Sabi ko, wala naman dapat itago Tapos nung hapon, sinabi niya, ini-announce na kami, pinablock na nung hapon, nung araw ding yon. Tapos nung sumunod na araw, kinausap naman ng coordinator sa Pilipinas, sa Apalit, yung worker na nakausap namin na closet, sabi, kilala mo ba itong dalawang ito? Napaka-aktibo, bakit ganun? Sabi ng worker, sinabi ko lang naman sa kanila ang totoo, nagaling ako sa Area 52. Ayun, sabi, ayun lang, ganun lang ang istorya namin. Ganun lang siyempre, nakausap mo yung worker. Kung exit lang ang worker na ito, pag nakilala mo isang buong lokal, ang dadalhin nitong tao, baka mag-exit lahat. Siyang sinasabi nila, kasi kami personal namin kilala pag itong worker na ito, ang umexit, ang dala nitong tao, baka maubos ang miyembro dito. Yun lang ang iniintay nila, napakaraming closet sa loob, ang daming nakakaalam. Pero iniintay nila paglabas ng worker na to, dahil hindi nga namin sinasabing pangalan. Pero paglabas ito, garantisado, nako. Ayun lang nga yung masasabi, hindi ko na masyadong pahabain, kayo naman. Medyo nagiging emotional ako ngayon Alam mo, yan nga ang mahirap dyan Yan ang mahirap dyan sa kulto ni Daniel Rason. Alam nyo kung anong mahirap dyan? Yung mga manggagawa, tagapagtanggol na ni Daniel Rason, bibig na. Kumbaga dapat, tanongin mo yung kapatid, bakit kapatid? At saka bakit sumabi na, black, ayun na, nakapagtaga ko sa akin, babasa inyo, nagtatanong lang naman. At saka alam nyo, lumabas yung worker na yan, talaga maglalabasan ng membro. Alam nyo kung bakit? Worker kasi yan Baka mabuti kapatid pa yan
Abay, teka, lumabas nga yung worker namin at nakita doon. Paglalabasan na yan. At the same time, Brad, may kalooban niya, may duda yan sa kalooban niya na mga pangyayari. Ngayon, pag lumabas yung worker, ay, talagang mauubos na yun dyan. Eh, worker yan eh, titignan niya ng mga miyembro eh. Hindi na makakapagpa, dyan eh. At saka yung yung mga kababuhan. Sasabihin ni AI, ang dami ng mga kapatid na nakakita niya sa Brazil. Oh. Kaya, napakasinungaling talaga. Alam mo, sasabihin ni Daniel Lasot, ano nga ba? Ano nga ba yung area na yun? Yan, napakasinungaling mo talaga. Alam mo, Ay sis, ito pa pala, masingit kita. Sinabi ng worker na yon, nakasama niya, kasama niya ang DS namin doon sa Area 52. Yun ang talagang kasama niya yung DS namin sa Area 52 nung panahon na yon. Yun ang sabi ng worker. Kaya sakipan na lang ang nangyayari. Oo, nakakita na po yun yung totoo. At tapos, mabasamain brand ng mga nasa lokal. Pag lumabas, kanugwa na rin, inihayag. Ano inihayag sa amin? Mga tarantado kayo? Ano inihayag sa amin? Pakinig ka sa sinasabi namin. Kaya hindi ba kayo pinapablock na? Ay, pero mo, brand ako ipablock mo sa buong mundo. Ano meron ako? Yung miyembro lang ako nagsasalita. Nakita ko demonyo sa mukha ni Daniel Rason. Ano bang masama nun? Inihayag ko na paulit-ulit ang paksa niya. Walang kwenta. Ayan yan. Hindi matanggap yan ng mga miyembrong panatiko, Brad. Hindi matanggap na biro mo, miyembro lang ako, nagsasalita ako. Tapos ipapablock niyo ako. Napaka-anong mga yan. O tapos po, di ba Brad, ikaw ay, nagpipiano ka, di ba, sa choir? Nag-ano po? Pianista po yan. Pianista po siya. Ako po, gitarista. Kasalukuyan yun, nung panahon na kami nagpapaalam, ako po yung nakadistino galing sa kapalit yung Zoom. Ako po yung tumutugtog tuwing prayer meeting at worship service sa mga manggagawa. Ako po yung naka-assign. May nakausap din po ako, Brad Adrian, may nakausap din po ako, nandito siya sa Apalit, nakadistino. Under din siya ng music ministry, closet siya nakausap ko siya Saka yung isang sinasabi kong coordinator dyan na kilala yan na marami. Si Anton Estrella, amin ako siya yung nag-message sa akin na kung kami daw may laban ba kay Daniel, ganyan. Di sinabi ko naman, yung pinanggalingan namin na Area 52, ang sabi ko, makakapagpatunay naman kami na may nagpatunay sa amin kako na yan ay totoo dahil galing. Ang sagot ba naman sa akin ni Anton Estrella yan, mga tanga na daw bata kami, sabi niya, porket daw may nagpatunay sa amin. Sabi ko nga, galing mismo yan paano hindi kami maniniwala, kilala namin mismo yan, tao yan. Tapos sasabihin mo, paano kami maniniwala na yun? Dahil nga, itong si Anton Estrella ito, nung gumawa kami ng ASOP song mula sa EIA Division, na siyang ilalaban ng EIA Division dito, ang nagpabayad iyan ng 20,000 pesos para sa paglalapat ng soprano, alto, tenor at bass para doon sa entry ng EIA Division na ASOP song. Kasama kami sa meetingan doon. Kaya sabi namin, bakit mayroong perahang involved pagdating diyan sa mga gawain? Di ba dapat pag gawain, wala kang dapat na perang involved? Ba't meron ka rin ng pera? Kaya sabi ko nga, perahan. Sumusweldo kasi sila. Oo. Yun. Kaya sabi ko nga, kaya si Anton Estrella, nasasabihin niya ako daw ay tanga. Hindi ako nasalita ng tanga sa kanya. Gago, ano sinabi niya sa akin sa chat. Na-screenshot ko yan, may patunay ako diyan. Pero sabi ko lang sa kanya, kumalma ka, kakalma Brad, sabi niya, paano daw siyang kakalma, kung ano, ang sinasabi ko na daw puro, paninira. Sabi ko, paano paninira? Iyan nga ang sabi ko nga, baka kung gusto mo, sabi ko nga, si Brad Eric Ferrer mismo, ang nakausap ng manggagawang, galing mismo dyan, para itanong kami, kung kami exit ba kami. Todo.
Eric Ferrer. Dali mo, Eric Ferrer at saka si... Huwag kang bumanggit ng pangalan. Ang bumanggit ng pangalan. Ang galing magpasama, ano, sis, yeah. ano, ang galing magpasama ng mga nasa loob na yan, ano. At saka, Kaya mo sila. Pag tayo masyadong bumanggit ng pangalan at sila magkausap dyan, hintayin natin umexit yung manggagawa at siya magsabi ng kanilang pangalan. baka, ano, talagang, ayan, ayan. Ano po? Ang ginagarantisado ko lang dito, mayroon kaming kausap na mga worker. Opo. Opo. Kaya lang sila hindi makapagsalita. Nararamdaman ko naman eh. Dahil nga mula nung mapanood ko yung kay Alan Ross, alam ko eh, nataniman tayo ng takot. Kasi silang magsalita. Unang-una, worker yan. Pangalawa, sisiraan yan. Sisiraan yan ng mga nasa loob. Yeah. Tsaka yung talagang nataniman tayo ng takot. Kahit ako noon. Tsaka ano yung, po? halimbawa, nataniman talaga tayo ng takot kahit ako noon. Ano pong sabi niya? Sige nag-iisip po, ako. Dinig? Opo, rinig ko po. Kakabit ko lang itong sa pang-bluetooth. Nataniman kasi tayo ng takot. Alam naman natin ang ginagawa nila eh. Tsaka yung mga, marami akong kilala dyan sa loob na kaya hindi lumalabas dahil sa benepisyo. Parang ganun. Kasi dito talaga, napakabubuti ng mga kapatid dito eh. Pag talagang kailangan mo, hindi ka magdadalawang salita. Pera, serbisyo. Yun ang mahirap. Kaya hindi makalabas. Dahil yung utang na loob. Kaya kami kahit saan kami pumunta, may magbibigay sa amin ng isang supot na grocery, kami tumatanggi, may ibibigay na tulong. Hanggat maaari tumatanggi, hindi ko lang matanggihan ang paglilipat namin ng bahay. Dahil talagang, siyempre may edad na rin ako, nirarayuman na rin. Buti ko nung araw, kahit ako mag-isa. Pero ngayon hindi ko tinanggihan yun. At mga kapatid ang hindi ko tinanggihan, talagang napakabubuti ng mga kapatid dito sa Italia. Kahit saan pumunta. O yung mga sila Brad Conrad sa Roma, kaya sila lumayas dahil pinipilit ng manggagawa na i-block kami. O anong sabi nila? Ba't ko i-block? Eh, kaibigan ko yan. Matagal kong kilala yan. O sabi nung isang kasama namin dito, pinapa-block, choir. Eh, ba't ko ibablock yan? Eh, pinsan ko yan. Narinig ko rin po yan, Brad. Ito ang kwento. Narinig ko po din yan sa worship. Ang sabi ni Daniel Rason, i-block nyo lang. Sabi ko, sana mahalata na nila na parang iba na. Kasi kung inabot lang nila ang panahon ni Bes, sa panahon ni Bes, bago magpasalamat, ayuno. Ngayon, iba na. Bago magpasalamat, leksyon. Sabi ko, medyo parang siguro mga bago na yung mga miyembro o siguro dahil sa pananampalataya o siguro dahil sa hindi natin alam. Dahil sa benepisyo, maraming dahilan. Ganyan, makita namin yung mga kausap namin, alam naman nila yung nakausap nila yung worker na galing dun sa nightclub, pero andun pa rin sila. Pero nagsabi sila sa amin, Brad, kasi wala kaming masasandalan eh. Kaya sabi ko, nauunawaan ko kayo. At saka yung paglabas natin, mas lalong naging open tayo sa ibang mga tao. Naunawaan natin yung pakikipagkapwa-tao, kaya nga minsan na-post ko, ang tunay palang iglesia. Opo, eh yung mas lalong tao mas lalong malawak Kasi, hindi gaya nung... Opo. Sige tayo naman, magkakape muna ako. Adik sa kape. Opo. Ay, hindi nyo po sa kape. Tawag dito ka, basahin natin ko. Tigib ba ni BSR talaga, sa kapatid. Tigib ba ni BSR lahat ng kapatid mga taga, oy BSR, maaaring madami ang panatiko pero maraming kapatid na nag-iisip ng tama. Ay, hindi po nila alam yan, lalo yung mga panatiko. Ang alam po nila si Daniel na hindi gagawa ng ganyan. Alam nila mabuti yan kapatid. Alam po ang nakabaran. Mga, ang tawag dito, tiwalang tao yan. Ano po, Brad, hello po. Dito nga sa amin, sa lokal namin dito sa amin sa Italia. Yung mga kapatid talagang kita mong inam ang pamimera dito rin sa loob namin kasi
mismo sa Foodcom, ang kinikita ng Foodcom dito, diretso sa manggagawa, doon sa DS mismo namin. Kasi may nagkwento sa amin mismo sa Foodcom kasi may bentahan sa loob ng Foodcom ng bawa o order ka sa kanila yung isang kumpletong menu 10 euros na yon. Pero sa kung kakain ka sa labas dito sa restaurant, makakakain ka na ng maayos na, masarap na yon 10 euros. Pero sa kanila wala ka naman binabayaran tax. Bakit sila nag-impose ng ganyong presyuhang 10 euros per meal sa bawat kapatid? Yung pala, negosyo nila iyon, negosyo ng DS. Opo, kaya, biruin mo sa pesos iyon, sis, isang meal 660 pesos. Wala na patawad yung jacket nga, sis, Sis, alam mo yung jacket, ang mahal nga ng jacket 2,500 daw isang jacket. May nagtanong kapatid, bakit daw, magkano daw ang presyo ng jacket? Bakit daw, binalak yung kapatid. Yung kapatid nag-exit na. Basta wag mo silang tatanungin, wag mo silang hahawakan. O sige. Huwag patarantaduhan. Ayan, narinig ko yan, sis, yung tungkol sa jacket. Meron dito sa parte ng Firenze na kaya sinuspinde dahil namahalan. Sayang na hindi siya ayaw niya lumantad dahil medyo may problema masyado siyang pinipighati ng mga nasa loob. Kaya ayaw niya lumantad, hindi siya makapag-post. May mga banta siya Kaya yan, sa presyuhan na yan. Sabi ba't sobra namang mahal? Maraming nakahalata niya. Opo, yung talagang yung, alam mo Brad, wala talaga silang awa sa kapatid. Pagdating sa presyuhan, wala silang awa sa kapatid. Wala silang haba sa pagpresyo. Pero mo 2,500. Ang laking bagay doon sa kapatid. Para silang parang yung mga kapatid hindi naghihirap. Kahit dito Brad, ang mamahal ng mga binebenta, ang mamahal. Alam mo mga kapatid na nandyan, gumising kayo mga kapatid, negosyo na po yan. Ang usapan lamang sa iglesia, abulo yan lang mga kapatid. Wala yung mga sponsored, mga patarget, mga kung ano-ano. Mag-isip kayo mga kapatid, ayan na lang. Pero mo, ang yaman ng puno, bilyonaryo. Tapos may mga kapatid na daig dito, daig doon. Walang gamot, walang maintenance, di ba Brad? Sis, nakakaawa pa yung umiiyak yung isang kapatid doon sa Foodcom dahil nga pinaghahanapan ng DS kung bakit daw ko ganun laang ang kinita nila. Imaginein mo, bakit kailangan mo paghanapan kung tutuusin kasi nga nakatatlo ng kotse yung DS dito Nakatatlo ng kotse dito. Tapos wala naman trabaho. Saan kumuha ng pera? Hindi, ganoon naman talaga may sweldo naman. Sis, malabo ang boses mo. Baka naka-earphone ka, tagalin mo na lang. Hindi, maliwanag naman dito. Sabi ko yung na po. Share ko nga sa group namin para makapanood sila. Malabo, Brad. Dinig po ako? Yan, dinig kayo. Oo, dinig. Sabi ko nga, yung tatlong, tapos yung nakatatlo na kasing palit ng kotse itong DS namin dito. Sabi ko, saan kumukuha ito ng perang pamilya? Puro sa kapatid naman. Kaya alam na kung nagtataltalan sila nang kami dumating sa iglesia na may kotse na magpapalit pa. Tapos ngayon, nagpalit na naman. Sabi ko, wala namang trabaho. Kahit akong ganun. Talagang namamera dito ang mga tao, mga gawa. Siya mismo nga ang galing dun sa Area 52. Kasi wala pa nga daw ang kanyang passport doon. Ako, yan, sabi ko, sino nagsabi sa amin? Hindi yung kasama niya doon. Sis, bakit yung mga kasama sa Foodcom kasi malabo yung salita nyo? Malabo, sayang, malabo. Ano yun ulit? Naka-earphone po ba kayo? Tanggalin nyo na lang. Kasi maliwanag naman dito. Maliwanag sa inyo. O sige, yan, maliwanag Brad. Yung salita mo, maliwanag.
Try ko si Maliwanag po ba sa mga nakikinig para Ayan, yan, maliwanag na, Brad. Sige, Brad Adrian, ikaw ang magkwento. Teka, ano ba ikukwento ko? Yun, about sa Yung tungkol food sa jacket, napakamahal. Lahat ng produkto ng MCG ay napakamamahal. Yan po ang nirereklamo ng mga kapatid. Alam mo, Brad, yung kapatid na mahirap, gustong magkaroon ng souvenir. Paano magkakaroon ng souvenir? Mula pagkain, lahat daw mahal. Talagang pamemera na pinapatakbo. Wala ng pag-ibig, wala ng awa. Kasi kung may pag-ibig ka sa kapatid, dapat naisip mo na yung kapatid ay makabili ng isang souvenir man lang. Walang 200. Dito, sa pera dito. Kung talaga namang susuriin natin Siyempre habang nasa loob ka, siyempre galing tayo sa loob. May pananampalataya tayo. Lahat ng sabihin nila, lahat ng gawin natin, lahat sa pananampalataya, sang-ayon ako dyan. Pero pag nasa labas ka na, dyan mo lang marirealize na bakit ang ospital ay unang ipinatayo, pero ngayon hindi matapos. Tapos mapapansin mo, teka, bakit natapos kagad itong business na to, itong business na to, ang ospital hindi. Mapapansin mo lang yan pag nasa labas ka na. Sabi ko, yung ospital na yun ang pinakamahalaga Syempre nga habang nasa loob ka, kasi nga, Brad, ang inuna nga nila ay yung negosyo nila. Negosyo nila ay ang ospital, pang-akyat pera lang yan. Kasi dapat matagal na yan tapos. Tingnan mo nga, Brad, yung kay Dirac at saka yung Daniel's Coffee. Napakaganda, ang gara-gara. Inuna ang gawain. At saka hindi inuna. Yun talaga ang kanyang tatapusin. Wala siyang pakialam sa ospital. Wala siyang pakialam. Ang mangyayari dyan, Brad, ang ospital, magiging hotel. Ito, madagdag ako, ibahin natin yung topic. Yung taga Napoli. Nanghingi ng dugo. Hintay ko sila mag-video ng kanila, sasabihin ko lang yung nangyari sa kanila. Totoo naman to Dahil na meron kaming group chat Humingi ng dugo, hindi binigyan, natisod. Hindi na umaten, sabi ba't ganun? Pagka sa labas, bibigay mo ng mga patrol, ng mga ambulansya. Pero pag sa kapatid, tricycle? Siyempre, Brad. Uunahin talaga ang mga pulis. Siyempre, uunahin. Ang tawag dyan, Brad, paimbabaw. Paimbabaw ang tawag dyan. Sabagay, kita naman natin yung kung paano sila tumarbaho. Lahat na lang nakakamera. Kaya nga, Brad, may utos sa Biblia. Mga miyembro ni Daniel Lason, worker na DS, mga tatangatangang bobo. Alam mo, may utos sa Biblia. Kayo ang inutusan, bayan ng Diyos. Subukin nyo ang espiritu ko sa Diyos. Susubukin nyo yan, mga miyembro. Hindi ang susubukin yan ay ang mga pulis. Kasi ang mga pulis nga, wala nga yung alam. Pati ang mga tagalabas, wala yung alam. Ang alam nila, si Daniel Lason, mabait, nagpapakain, nagpapalibre. Ang tawag dyan, mga kapatid, paimbabaw. Pero alam mo, nakalagay sa Biblia. Anong nakalagay sa Biblia? Uunahin mo ang kasambayan mo sa pananampalataya. Ayun yan. Hindi mo unahin yung mga pulis. Ito sis, papasok pa kasi ako sa trabaho, pero bago ako pumasok, may ikukwento ako. Nung bago kaming anib, ang ginagawa namin, kami, nagluluto kami, siguro naabutan nyo yung mga video na yun. Nagbibigay kami dito sa mga pulubid sa ilalim ng tulay. Nag-feeding kami dito, nagbibigay kami ng mga grocery. Hanggang dumating sa punto, habang tumatagal kami sa loob ng iglesia, kinausap kami ng worker, sabi, baka ginagamit lang, baka daw yung pagpapasikat lang namin, ginagamit lang daw namin ng MCJ, sabi ko, ginagamit. Hanggang sa dumating sa punto, sabi nila, ibigay na lang daw, para daw, yung amin daw mabuting gawa, ay maging kasangkap. Napatigil kami. Pero nung araw na yun, may duda na kami, bakit kami pinatigil? Tuwing makakita kami ng pulubi, hindi namin nabibigyan, guilty kami. Yun pala yun. Tapos dumating sa punto na to, na pagtagni-tagni namin, na marami pala na mga ibinawal sa amin na mabubuting gawa, na itinatago naman namin, dahil yun nga natutunan natin sa Mateo 6:2 na kung gagawa ka ng mabuti, itago mo. Sa kanila lumiwanag. Sabi ko parang, ang Panginoong Hesus nagpagaling, itinago. Kaya lang naman nabalita. Dahil sinabi nung pinagaling niya, nakakakita na ako. Kasi pinagaling ako ng taong yun. Yun itinago dito hindi kasi nga po, Brad, kaya nga pinapakita yan ni Daniel Lason. Alam niyo kung bakit pinapakita.
para mapakita na sa tao na may ginagawa siya, na naglalabas siya ng pera. Para yung pamimera niya na collection abroad, dire-diretso. Yung abulo yan online, dire-diretso. Yung mga patarget. Para dire-diretso, Brad, pinapakita niyo na talaga yan sa camera para maisip ng tao na, ay, marami naman itong nililibre. Okay lang na tayo okay lang tayo magbigay ng patarget. Ayan po ang nakikita ko dyan. Sis ako magtatrabaho muna. Susunod, ilista ko yung mga kwento para dire-diretso. Trabaho muna ako. Salamat sa pagkakataon. Opo, sige po. Ingat kayo diyan. Salamat at saka po yung yung sa mga sinasabihan nila saan pupunta na sekta o grupo, huwag po kayong matakot. Kami nung pagkatapos namin na umexit, siyempre, nakinig kami sa iba't ibang mga mangangaral. Kasi hindi pwede. Siyempre, naniniwala naman ako na mapalad ang bumabasa at nakikinig. Siyempre, may bumabasa, may nakikinig. Kaya nakinig kami ng nakinig. At ngayon, may natagpuan kami na isang mangangaral. Pagkatapos ng pagkakatipon, may Q&A. Magtanong ka na. Unlimited yung tanong. Biblia ang sumasagot. 33 years siyang manggagawa sa MCGI. Kaya meron po tayong pupuntahan. Kaya hindi nila pwede tayong takutin kung saan tayo pupunta. May pupuntahan tayo at yun ay ang Panginoong Jesus. Sila, mga obispo, na para tayo ay tignan. Kasi sinabi sa unang Timoteo, kung ninanais ng sino man na maging obispo, mabuting gawa ang iyong ninanasa. Ayun, binibigyan po tayo ng go signal ng Biblia na maging obispo. Yung obispo, bishop, tagatingin. Ayan, marami pong tagatingin sa ating paligid. Huwag po tayong matakot. Ayun lang po, sis. Opo. Sige po, Brad, ingatan nawa po. Sige po, wait lang. Hindi ko pa po i-down. Wait lang. At saka ito mga kapatid ito hindi nakakahalata yung ibibigay doon sa MCGI yung pera. Ngayon ang gagawin sa daming pera ng diregaluhan ng sasakyan yung pulis. Kanina ang parangal kay Daniel Rason. Siya lagi sinasabitan ng medalya. Siya lagi ang nagagala sa naglalakad. Naglalakad na may medalya. Siya ang pinararangalan. Kaya nga mga kapatid, tama yung nag-chat sa akin kapatid. Ngayon, natulong din siya ng palihim. Ngayon, inawat daw siya ng worker. Ang sabi ng worker, sis, maganda yung itutulong nyo, bigyan nyo lang dito sa lokal para alam yung tutulungan. Kasi baka daw maabuso daw siya nung tinutulungan niya. Ngayon, na-realize ngayon ng kapatid, na kaya pala ganun, yung palang lokal ang magiging mapag-abuso, lahat daw ay hiningi na. Lahat hiningi na. May nagkwento pa nga sa akin projector, aircon, 30,000, nagbigay ng 20, 10. Hindi naman nakakalata yung worker, hindi naman mayaman yung kapatid. Kaya sabi ng mga kapatid, abuso na huyang mga yan sa pamimera, abuso na, nagpapanggap na mabuti at natulong. Pera nga po yan ng miyembro, kapatid na Conrado Ramos, ayan ay pera nga ng miyembro. Walang binababang pera dyan ang puno. Maniwala kayo, wala. Lahat ay hinihingi talaga dyan Lahat ng pamemera, aircon, 7 million, pag-aambagan. Tanong, ba't binibigyan mo yung pulis ng sasakyan? Ba't hindi mo unahin yung gawain ng Diyos? Yan ang mahirap sa kanya Pahanga siya, pahanga. Ngayon, yung mga miyembro, na hindi nakakahalata dyan, mga kapatid, ay ang tatangan nyo na talaga. Napakatatangan nyo, mga gago kayo. Lalo yung mga worker na yan, yung mga DS na yan, na pag may lumabas ay sinisiraan nila yung kapatid. Anong paninira? Makinig ka dito sa live ko, hindi ako paninira. Sinasabi ko, puno mo, kalunyero, kalunyera. Hindi nyo naman matutulan, mga tarantadong ito, nakakabwisit. Ay, sige po, teka, sino po yung gustong sumampa? Ay, hindi, napasok ko na baka hindi pa na, tawag ito. Ito si kapatid na, hello po kapatid na Sis Vivian Takdeo. Yung ospital po, nung nanghihingi, mag-donate o ipautang ang bilyon sa mga kapatid. Halos every Sunday, nag-meeting sa buong, EIA na yun?
nakasama ang mga KNP, tapos wala na update hanggang ngayon. Paano na, paano na kaya ang mga kapatid na yon na naglabas ng milyon, nakagaga na ang ospital na yan hanggang ngayon? May nagkwento na po sa akin yan, kapatid. Marami daw silang isinampa na pera dyan. Sa Canada, nagtulong-tulong sila na maraming pera para lang daw nagmatapos. Kesyo ganun-ganun daw, kailangan ng matapos. Ayun ang mga sinasabi na alibay. Hanggang ngayon, nakatiwagwa. Ayan nga po, ang malinaw na namemera lang talaga yan. At ayan, eto ha, hindi ko alam kung gano'ng katotoo to. Nag-loan sa co-op si Daniel Rason ng 1 billion sa co-op. Ayan po yan. May nagkwento niya, kapatid. Sabi ko, aakyat ka din. Malalaman nyo rin yung information dyan. I'm not sure, pero may nagsabi sa akin, kapatid. Nag-loan daw niya si Daniel Rason dahil sa kanyang negosyo. Alam mo kayo mga miyembro dyan, ay kayo'y tumigil-tigil. Unang-una, hindi na natatanong yung inyong kuya. Hindi na nasagot yan. Ang mga worker na lang ang nagbablock sa miyembro na nagtatanong. Hindi mo na yan makakausap. At saka maraming sumulat niya, kapatid, na binaliwala. Hanggang ngayon, hindi sinagot ni Daniel Rason. Hindi sinagot yan. Ayan po yan. Naku po. Ibig sabihin pala doon, EIA Division. EIA Division. May nagkwento na rin sa akin yan, yung tungkol sa ospital. Tingnan nyo, ospital ngayon, tiwangwang. Hindi ba kayo nakakahalata para yung doktrina? Akyat pera, akyat miyembro? Wala namang paggalaw dyan Ang gumagalaw at talaga nag-ooperate at kumikita, yung kay Dirac at saka yung Dangerous Coffee, sa ibang branch meron na, nagkakaroon na. Ayun lang maniwala Alam nyo, kayong mga miyembro panatiko, maano din nyo yan, na totoo sinasabi ko. Hindi ako magsasasalita dito ng live na alam kong hindi totoo sinasabi ko. Mga bobo lang talaga kayo. Ang gusto nyo talaga, mga binobola kayo dyan sa loob. Anong sabi? Kailangan may awa ka. Wala kang awa sa mga lumabas. Yung mga nagtanong, pinablock mo. Nasaan ang awa mo? Tarantado ka. Kaya nakakagigil dito Alam mo, hindi ko alam mo, sa totoo lang, tamang ngayon na galang ako mag-live. Birthday ko pa naman bukas, lagi ako na-high blood. Lagi ako nagmumura pag ako nagla-live. Pasensya, hindi ko mapigil demonyo ano gagawin. Tapos dito alam mo mga kapatid, ito pa, may kwento pa ako sa inyo. Wala, inaalila lang ang mga kapatid, inaalila lang. May lumampas nga dito na kapatid. Nakita ko yung tatak ng t-shirt niya sa likod. Nakalagay doon, local keeper. Local keeper ang nakalagay doon sa t-shirt ko, kapatid, sa likod. Talagang ang mga kapatid, talagang kumbagay alila. Yun ang tingin ko, alila. Basta nung nakita ko yung kapatid na dumaan, yun agad na pumasok sa isip ko. Sabi ko, parang alila na talaga. Ay, teka, wala palang sounds. Hindi nyo sinasabi. Hindi nyo sinasabing walang sounds. Teka, ulit-ulit tayo. Yung ni kapatid na Bibian, uulitin ko. Eto, yung ospital po, nung nanghihingi, mag-donate or ipautang ang milyon sa mga kapatid. Halos every Sunday, nagmi-meeting sa buong EIA Division. Nakasama ang mga KNP, tapos wala nang update hanggang ngayon. Paano na kaya? Wala, tumalo na. Ito. Paano na kaya ang mga kapatid na yon na naglabas ng milyon? Nakagaga pa ang ospital na yan hanggang ngayon. Marami na po naglabas na pera ng milyon ng mga kapatid. May nagchat po sa akin dyan, kasi sa Canada po, maraming nagtulong-tulong dyan. Isa siya sa nagbigay kasi daw, kailangan na daw talagang magpakyat ng pera, may tatapusin na hanggang ngayon nakagaga. Ayan nga po ang sinasabi ko na hindi na nga po yan matatapos. Paano matatapos yan? Wala kang gumagawa. Ayan po ay akyat pera lang. At tignan mo yung kay Dirac at saka yung Dangerous Coffee. Yung mga negosyo ni Kuya, tignan nyo. Diba sabi ko, pag nagsubakit ka sa bagay na espiritual, sa espiritual ka lang. Nagsubakit ka sa bagay ng sanlibutan, sa pamemera, sa pagninegosyo, naasa kayo na matatapos yung ospital? Naasa kayo na may mga paksa kayong ipapakain sa inyo? Okay lang baga kayo? Ayan yan ayaw lang mga yan na maniwala Naku, meron nga dumaan dito, mga kapatid. Yung t-shirt niya, kapatid yun. Kasama ko yung sa lokal Nakita ko yung t-shirt niya, may nakalagay na local keeper. Ang galing may local keeper. Habang yung kuya nila, anong ginagawa? Treasure keeper at saka yung
sure keep hanggang yung mga ano, yung mga miyembro ila na sa cage. Ang tanong, bakit hindi niya sweldo kahit papaano? Eh, gusto siya lang mabuhay. Tapos ang paksa, kailangan maawa sa kapatid. So, eh, sabi nung kapatid na nagpunta doon, ilang beses daw siya pinapadala, nakalagay daw sa Biblia, di ba? Sinasabi pa daw ni Daniel Rason, ibigay mo yung sweldo, yung ganang kanya, kasi sa araw na yon. Eh, bakit hindi nga daw siya nag hanggang bunganga lang yan? At tigas lang talaga ng ulo nyo dyan. Oh. Ayan. Hindi nyo kayang patunayan na yung kuya mo ay talagang mangangaral. Hindi mo kayang patunayan yan. Unang-una, kung may awa ka sa mga lumabas, hindi mo yan para i-block. Dapat yan, yung mga nag-aalinlangan, kaawaan nyo. Yun ang sabi, di ba? Anong ginawa? I-block nyo lang. Ba't kayo paabala? Pero ang yabang. Ang yabang niya nung sinabi ni Daniel Rason na i-block nyo lang. Pero pagka nabebera, ang gaganda ng mga sinasabi, nakakaawa mga mukha. Ayan yan. Oh. Tapos nung lumabas, pinakapasama na. Eh nakita ang demonyo sa mukha mo. Nadiwa kang hindi na maganda ang ginagawa mo. Nagwawalang ka na sa iglesia. Nung lumabas, sinisiraan mo kasama yung miyembro. Anong sabi? I-block nyo lang. Ang masama daw, i-block. Aba, teka, unang-una, hindi ka, mga miyembrong panatiko na mga ulaga, mga worker na mga DS. Hindi kami ang nagnakaw ng pag-aari ng iglesia, At saka hindi kami ang nag-agaw ng asawa. Ayun po 'yon. Kaya paano kami may impyerno? Sige nga, paano kami may impyerno? Yan ang mahirap sa inyo Mga humatol lalaki ng humatol. Ay talagang perahan na po yan. Talagang perahan na yan. Hindi lang nila madiwaan. Biruin mo naman. Mga kapatid. Sa apalit na lang halos walang makakain. Bakit? Ang mamahal. Ako na may nag-aapalit dun Ano sasabihin nung katabi? Ang mahal naman, 100, isang pack. Wala na. Yung presyo wala ng awa. Dapat isipin mo na sa layo ng biyahe ng mga kapatid, isipin mo naman na sa halaga 50, sana makakain yung kapatid. Walang tapos kayo magpresyo. Parang namumulot ang, namumulot ang miyembro ng pera. Ayan ang nangyayari dyan mga kapatid. Hindi nila yung natitiwaan. Mga panati ko nga yan Sabi ko nga sa'yo, kahit makulong yan meron nga dyan sa tabi dyan panati ko yan Wala ka magagawa dyan. Ba't mga yung At saka yan, yung MCGI, hindi guguho yan. Hindi yung guguho. Alam niyo kung bakit. Yung ibang relihiyon nga, mali nga ang aral. Tayong-tayo, nakatindig. Bakit? Buwan ng mga tangang panatiko. Buwan ng mga bulang na panatiko. Ayan yan. Si kapatid na Sis Vivian Tacdeo, advance happy birthday po, Sis Nikki. Salamat po sa Diyos. Ako po'y magbabait na, kaya lang hindi ko po kaya. Si kapatid na Joey Gregorio, happy birthday po, sister. Salamat po sa Diyos. Pero pag bumati pang isa, wait. Si kapatid na Jerry Hinete, happy birthday po, Sis Nikki. Salamat po sa Diyos. Alam mo, yung mga miyembro dyan, magla kayong yung aral na natutunan nyo kay Brad Eli sa talata, i-apply nyo ngayon. Ang bilyonaryong puno, antikristo. Bakit hindi nyo matutulan? Ang mayamang puno, antikristo, bilyonaryo na yan. Bakit hindi nyo matutulan? Ayan ang mahirap sa inyo Nagbubulag-bulaga kayo At saka kayo mga tangang miyembro dyan, hindi kayo babagsak, tandaan mo yan. Yun gang maling relihiyon. Napakatayog, hindi mo babagsak. Mali ang aral nun. Kayo pa, galing kayo sa totoo, na mali lang kayo, mga ulaga lang kayo. Naku, kayo mga Opo, kapatid na Reggie, pera yan ng mga kapatid, hindi niya pera. Anong sabi nga ng iba? Ang yaman-yaman naman ng MCGI. Paano ang yabang-yabang ng puno? Kaya akala mo na pagkamalang mayaman ng miyembro, yayaman pa tayo sa simbahang katoliko, sa katoliko, yayaman pa tayo. Grabe, ang gate doon, ang alam ko, ginto. Naku, hindi tayo yayaman sa ibang reliyon. Mayabang lang yung puno, kaya tayo na pagkakamalang mayaman. Biruin mo, magregalo kami at maya na sasakyan sa pulis. Talagang masasabihan ka nga, mayaman. Oo, akala mo'y mayaman ang miyembro. Ang dami sa amin, naghihirap din. Wala ngang maintenance yung iba, wala ngang tirahan, mga bulok ang bumong, mga nakasaksak nga kung saan-saan. Naku po, patawarin. Happy birthday po sis, salamat po sa Diyos. Teka,
Babasa po tayo dito ng comment. Pag-comment po kayo na gusto nyo iparating. Wala po kasi akong isang cellphone eh. Ha, ikaga ay hackage poops dito. Di, Madero yan. Ano baga? Tama po, gumising na. Ay, hindi po ito magigising. Mahirap maggising. Ako po. Tama po, gumising na ang mga natutulog sa pansitan. Mahirap kumita ng euro. Ay, hindi po nila alam yan, mga kapatid. Ang alam nila, ang alam ng puno, at ang alam ng mga KNP na yan at mga manggagawa, namumulot ang pera, mga kapatid. Yan ang alam ng mga yan. Titibay ka. Ako, sige po, magtanong kayo kung anong gusto nyo itanong. Si Brad Art, hello po, happy birthday po, Sis Nikki. Salamat po sa Diyos. Birthday ko po bukas. Bukas pa po. Baka kayo naghahanap ng spaghetti, bukas pa po. Bukas pa. Alam mo, natatanda ako, maikwento ko lang po dati, i-share ko lang. Kasi nga po, ang mahirap nga po sa akin, mga kapatid, eto hindi po sa pagyayabang. Nakakabasa po ako ng mukha ng tao. Ayun po ang mahirap sa akin. Hindi pa po ako anib, ganito na po ako talaga. Ngayon, sa lokal namin, nakikita ko ang daming plastic. Kaya ko nga tukuyin sila eh. Basta mukha lang ipakita mo, kaya ko nang sabihin. Ayan po talaga. Talagang nakakabasa po talaga ako. Hanggang ngayon, hindi po yun nawawala, mga kapatid. Ngayon, sabi ko doon, di ako inadalo sa lokal ng San Pablo. Sabi ko, sana magdalawang lokal. Sabi ko, sana magdalawang lokal kasi nakikita ko itong mga plastic na to, mga tridor na to, itong mga ngalunya na to, yung mga sapakinabang na to. Nakikita ko po talaga sila, ako'y naiinis. Sabi ko, naku, sana naman magbukod ang lokal. Nangyari nga po mga kapatid. Nagbukod nga po yun ang lokal, sa sarili ko lang po yun sinasabi. Abay, nagbukod yung lokal. Ngayon, nag-blessing yung, hindi naman parang lumipat yung lokal na nagbukod na. Kaya tanda ko yung paglipat. Birthday ko, nung nagkaroon na isang lokal. Sabi ko, bakit ganun? Birthday ko pa, saka naglipatan. Kaya po tanda ko yung paghihiwalay ng lokal dito sa amin, sa San Pablo, doon. Ayun lang po. Wala na po ba kayong ipapasabi? Naku, wala na sa totoo yan. Alam nyo, yung MCGI, dati po yung nasa totoo, ngayon wala na. Paano ko na masasabing wala ng totoo? Ang Diyos ngayon lumabas na, di ba? Ang Diyos katotohanan, lumabas na nga kaya nga nawala nang unawa sa kanila Hindi na nga totoo mga sinasabi ng mga yan Yung cellphone, na ilaw, hindi nga totoo yun Pag nalobat yun, patay na. Yung anino, wala naman yun Anino daw ni Brad Eli, patay na rin yun. Baka kaya nagpapakita sa'yo, Daniel Rason, i-play mo daw yung video na iniwan niya na may pagluha pa. Baka ayun. Baka kaya nagpapakita baka pinakikita na. At saka, uhaw na yung miyembro mo. Wala kang pinapakain kasi puro pag-ibig na walang katapusan, pabibera. Ayun yun. Opo, dinadaya nila sarili nila. Ayun po. Alam mo kapatid na Popskid, kalokal ko yan si Brad Benji Maligalig. Mabuti kapatid naman dyan Ayan nga ang mahirap Mabuti kapatid dyan si Brad Benji. Siyempre, dala lang ng mga lumabas na akala'y lumabas sa aral na ang nilalabanan naman talaga yung pamamahala ni Daniel Rason na siya na may iba na ang ginagawa. Nagpapayaman nila siya, hindi na nga siya matanong. Wala na nga siyang ginagawang pagmabalasakit sa miyembro. Hindi kasi nila alam yan. Kaya yung mabubuti kapatid, nadadala yan ng puno. Ayun ang mahirap dyan. Oy, kapitbahay ko lang yan dito kapatid. Kapitbahay ko lang yan dito sa kabilang barangay. Nasa kalsada po kasi ako, pakarat-karat lang yung mukha ko dito. Nasa kalsada po kasi yung bahay ko, nasa commercial place po ako, sis. Ayan, nakatira po yan doon sa may Santo Cristo. Doon pa po kayo, ito, mga kapatid, haba ng bakasyon ko. Ako nga po naglalaylo at gusto ko na nga pong magbago. Kaya naman po, pag naglalaylo naman po ako, pinagtutulak sa akin na ayun na sabihin ko. Sa totoo lang, biro nyo, yung mga sinasabi ko, mga masiselan. May nagtuturo po talaga sa akin, ayun na sabihin ko. Namamalaya ko na lang, pagpapanoorin ko ulit yung live. Teka, bakit yun na sinabi ko? Maski ako, nanonood po ako ng live ko, nagugulat ako Ngayon, mga kapatid, yung mga viewers ko sa YouTube, napakadami nyo.
Salamat po sa Diyos sa pagsubaybay. Ang pinaglalaban ko po ay hindi sarili ko. Kasi kung sarili ko lang, hindi ko na para ipaglaban ang sarili ko. Ganun po yun. Ang ipinaglalaban ko po dito, yung mga kalooban, ng mga exeter na lumabas, ng mga sinisiraan ng mga worker, ng mga DS, ng mga panatikong kapatid. Ayun po. Pero yung puno mo, hindi makatutol sa sinasabi ko. Ayun po yun. Hindi siya makatutol. O, di ba? Yung mga tumitira sa akin, sa chat, sa Facebook, nako, alam mo, masasabi ko sa'yo, mamahaw ka na lang sa inyo. Unang-una, hindi mo kayang pasinungalingan ang mga sinasabi ko dito. Tapos, ang sinasabi mo, ikwento ko sa pagong. Abay, sa buong mundo ko to, ikinukwento. Ano? Huwag kang ulaga. Ano? Ayun lang. Ayan, yung puno mo, yung kuya mo, pagtsagaan mo kung ano mga sinasabi. Naku po. Ayun, teka, babasahin ko yung teka. Sino? Si kapatid na. Ito, hello, sis Pam Hana. Sis Pam, happy birthday po, sis Nikki. Bukas pala, birthday mo, sis. Ayaw mo pa sabihin sa akin, nung birthday mo, July 8 pala. Opo nga. Ay, syempre, secret yun. Secret ba? Oo. Ay, ganun. Ito po. Ay, sige po, mga kapatid. Ano po, ako po'y magpapaalam na. Baka po mga susunod na araw ko loloobin ay makapag-live ako kasi po may gusto pong sumampa live ng ano. Marami pong gustong sumampa sa akin sa live kasi marami na po kasi ako viewers sa YouTube, mga kapatid. Hindi na mawari. Kaya nga pinapablock na lang ako eh. Hindi naman matutunan ang mga sinasabi ko. Naku po. Hello, Popskid. Apo, advance happy birthday po. Salamat po sa inyo sa lahat po ng mga bumate. Ano po, maraming salamat po. Sige po, mga kapatid, paalam na po ha. Huwag kayong mag-away-away, mga kapatid ha. Huwag po kayong mag-away-away. Tayo kanya-kanya na mga pananaw, ano, kanya-kanya. Alam niyo po kung ano ang dapat yung paniwalaan, kung ano ang narinig nyo, mali man, hindi man maganda, ay ignore nyo na lang. Ang mahalaga, mga kapatid, tayo magpatuloy, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Kung ano po yung narinig natin kay Brad Eli, pagyamanin natin, mga kapatid. Tandaan mo, si Brad Eli, tao lang yan. Tao lang yan na mag-asa sa pamangkin. Pero, ang hindi natin matutulan, mga kapatid, isang panahon, sinamahan po tayo ng Diyos. Ramdam ko po yan. Ang kanyang pangangaral ay sinamahan ng Diyos. Bagamat patay na, ang Diyos naman ay hukom, hayaan na natin na ang Diyos ang humatol. Huwag nating ilagay ang hustisya, ang hukom sa ating mga kamay, mga kapatid. Isipin natin na lahat tayo nagkukulang, nagkakasala. Gayon, kung ano yung mga bagay na napipighati tayo, ipasa Diyos na lang po natin, mga kapatid. Ayun na lang po ang masasabi ko. Maraming salamat po sa inyo, mga pakikinig, mga viewers. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon muli. Salamat po. Bye!